Panginoon mo sa amin, Lord God, Panginoon. We pray, Lord God, Panginoon, sa una-una, kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Lubos kaming napapakumbaga at nagpapasakop sa iyong kapangyarihan, Lord God, Panginoon. Amen. Lord, ikaw nawa, Panginoon, ang sumentro sa aming pagbubulay-bulay ng salita, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, nawa o higit pa na nagkatipon-tipon ay naroon ka, Panginoon. Kaya alam namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, ay maiyahayag ngayon, Panginoon, na maging, Panginoon, sa lingkod na iyong gagamitin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, na siyang mahal sa Kanya. Tanging katalinuhan mo, wisdom and knowledge mo, Panginoon, ang nilito sa Kanya, Panginoon. Amen. Sapagkat pagka ito, Panginoon, ay ang Kanyang ginamit at iyong ginamit, Panginoon, ay 100% Panginoon na maiyahayag, Panginoon, ang gusto mong mensahe sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Nandito tayo sa tahanan ni Ate Van. Ate Banji. Maganda pala rito sa inyo, Ate Banji. Mahangin. Ayan. Presko. Opo. Patanghali. Maaliwalas. May time din na pag sobrang init, hindi na namin kaya, nag-aircon na Dito buong dito, sa sala. Mabuti may ano kayo? may aircon. May aircon kayo? Nasaan yung aircon? Yung luma yan, no, aircon. Nasaan po? Stand aircon ata. Ayun lang sa sulok. Huwag mo nang hanapin muna ipabukas. Ayun. So, Ganitong fresco, electric pa lang muna. oo nga po. Yan, so ang atin pong, sandali lang po ito mga kapatid, no? Yung kahalagahan po ng, ano bro yung paksa ngayon? Yung tunay na kapwa ay may malasakit sa iyo. Ayun, yung pagmamalasakit. Sabihin nga po natin pagmamalasakit. Pagmamalasakit. Yan, so, alam nyo po, mga kapatid, no, yung salitang malasakit kasi, ano yan eh, maraming tao kasi, gumagawa sila ng mabuti sa kapwa, pero may mga tao na may ibang motibo sa paggawa ng sinasabing mabuti. Halimbawa, may iba diyan nagpapasikat, 'di ba? May mga gumagawa ng mabuti kasi nagpapasikat sila. May gumagawa ng mabuti kasi gusto nilang makilala sila. May mga ganyan. Pero sa atin po, sa turo po ng Biblia, may kahalagahan po. Ang gusto ng Diyos na paggawa natin ng mabuti ay dahil para makilala ang kanyang pangalan. Amen po ba? So, hindi tungkol sa atin ang ang issue dito, kundi tayo ang instrumento ng Diyos para ang mabuti ay mangyari sa iba. So, ibig sabihin po, pag sinabi kasi nating mabuti, ano po yan sa Diyos po nanggagaling. So, tayo instrumento para ang mabuti ay mangyari sa tao, mangyari sa atin, mangyari sa iba. So, yun po yung pinakaugat kung bakit tayo gumagawa ng mabuti at kung bakit tayo dapat magmalasakit sa ating kapwa. So, ito po, pakinggan yung mga kapatid, yung talata sa Epeso. Sabi rito, ito po yung nakasulat. Okay, pakinggan nyo to, yung nakasulat sa Epeso 2. Okay? So, ito po yung nakalagay. Siguro po basahin ko na lang po yung yung nakalagay po sa chapter talatang 10. Sabi rito, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Jesucristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin na pinili ng Diyos para sa atin noon pa man. Sabihin nyo nga po, paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti. Yan. So, sabi po rito, mga kapatid ng Biblia, ang pagkakalikha pala sa atin ay para ang mabuti ay mangyari. Ibig sabihin po, mahirap kasi kapag walang mabuti sa mundo. Mahirap mga kapatid, alam niyo kung bakit? Sipin niyo po kapag lahat ng tao salbahe, anong mangyayari? Halimbawa, si Pastor salbahe. Halimbawa, si Mami Banji salbahe. Anong mangyayari? Kapag yung mga anak salbahe, anong mangyayari? Kaya, Di ba mga kapatid? So, magkakaroon ng kaguluhan. So, lahat tayo may sungay. No? So, ayaw ng Diyos nun. Kasi ang Diyos mabuti. Pangit naman yun, walang katahimikan. Tama po. At ang mangyayari po nun, tulad nga po nito sa mundo natin na napakagulo na. Kasi ang mga tao
imbis na gawin yung mabuti, ang nangyayari, puro na lang pang sariling kapakanan ang ginagawa ng marami. Kaya po, ang masama, lalong nangingibabaw. So, napakahirap kasi ang salita kasing masama, yan po ang ibig sabihin po niyan, bagay na mabuti na pinasama. Parang ano po yan? Parang ganito po, ang kutsilyo, halimbawa, saan ba ginagamit ang kutsilyo? Di ba panghiwa ng mga gulay, isda, para makakain tayo? Pag ang tao ay masama, anong nangyayari? Anong ginagawa sa kutsilyo? Ginagawang panaksak. So, napansin nyo po, yung bagay na mabuti, pwedeng gamitin sa masama. Di ba? Napansin nyo po? So, maraming bagay, mga kapatid, na mabuti sa mundo, ginagamit sa masama. Ngayon ganito, ano yung bagay na nasa tao na dapat mabuti, pero ginagamit natin sa masama? Ano po yun? Halimbawa, yung ating kamay, di ba? Sa pagnanakaw, ang kamay, nilikha ng Diyos para itulong. Tama po ba? Para ang kamay na ito ay magamit para sa paggawa ng mabuti. Pero, maraming tao ginagamit ang kanilang kamay sa masama. Tama po ba? Nananakit, kahit hindi naman dapat saktan. Halimbawa, may mga tao naman na ginagamit ang kanilang kamay sa masama. Marami pong bagay. Pagnanakaw, maraming bagay. So, ibig sabihin po, mabuti sana kung ginagamit sa mabuti ang mga bagay na nilikha ng Diyos. So, halimbawa po ang puso. May tanong ako. Ang puso po, mga kapatid, bakit nilikha ng Diyos ang puso? Anong mayroon sa puso natin? So, eto yung buhay. Nandito yung buhay. Tama po ba? Di ba pag araw ng pagmamahalan, ano yung simbolo? Pag araw ng pagmamahalan? Puso. Di ba puso? Pero alam niyo po bang sabi ng Bible, saan nanggagaling ang masama? Sabi ng Bible, saan daw nanggagaling ang masama? Sabi, sa puso din ng tao. So kung titingnan niyo ang puso, pwedeng maging mabuti, pwedeng maging masama. At saka sa isip. Tama, Ate Banji. At sa Kasi isip. di ba yung turo ng puso doon sa isip pupunta? Tama po. Tama po yun. Oh. Connected. No? Pero mas Magkaugnay. yung isip, sa isip kasi, Mas mataas. mas mataas siya. Yung Yung nagkukontrol. isip, kung ano yung turo niya, pupunta rin sa puso. Yung tao naman, Yun ang nararamdaman. susundin niya yung isip niya para makagawa din ng mali. Oho. Sa Biblia po kasi, pag sinabi kasing kalooban, isip at puso, magkakonekta talaga yan. Konektado yan eh, Oho. puso at isip eh. Yung puso, kadalasan dyan yung emosyon, di ba ganyan? Yung ating, Kaya damdamin. Palagi ko Ganyan. pinapaalala kay Alexa, huwag lang puro puso ang gamitin mo. At alam nyo po ba mga kapatid ito? Tama, Ate Banji. Utak. Opo, kasi alam nyo po, maraming nagkakamali pagdating sa damdamin at emosyon. Oo. Nagkakamali ang marami dyan. Ang akala kasi ng iba, basta't nakaramdam ka na ganito, tama. Opo. Kaya nga sinasabing sinungaling ang Opo, puso. kaya ang sabi nga, ang puso ay Kaya nga tao nagsisinungaling. Tarantado eh. Tarantado puso. Tama po. Actually, totoo po yun. May katarantaduhan ang puso. Kasi nga po, Tarantado ang puso talaga. diyan nagkakamali ang tao. Pag pinairal natin yung ating emosyon at damdamin na walang gabay ng Panginoon, marami po tayong pagkakamaling nagagawa. Diyan mga kapatid, halimbawa po sa galit, puso po yun ang umiiral, hindi yung isip. Alam nyo kung bakit? Kasi yung damdamin mo, nagre-react sa mali o nagre-react ng hindi Yung sa tama. bukso ng damdamin, Tama. nadadaway din yung sa utak. Tama, Yung Ate sa Banji. utak naman, sige. Tama, opo. Wala ka pa. Puso po yun yung gumagawa, yung ating nararamdaman. Dito kasi Tama. dito kasi pumapasok ang udyok ng Oh, opo, may bumubulong-bulong pa na sabi hindi nga po tama. ano yan eh. Sabi nga po ano yan eh, airport ng kaaway. Opo, yung isip natin, kung ano-ano kasi Ano, pumapasok dyan. Pero ang sabi nga ng Bible, ang isipan, nilikha ng Diyos yan. Totoo na malawak ang isipan natin kasi nilagyan tayo ng Diyos ng isip para maging creative, para maging malikhain. Pero hindi natin dapat gamitin sa masama. Ang gusto nga ng Diyos, kahit ang isipan natin nandito sa atin, at hindi natin kadalasan ang tao kasi hindi nakokontrol ng isip nila. Ang gusto ng Diyos, malaman natin kung paano makontrol. Binigyan tayo ng Diyos nun. Yun ang totoo. Baka may mga taong nagsasabi na, hindi ko makontrol yung isip ko, Pastor, hindi totoo yun. Kasi, makokontrol mo lang yan kapag ikaw ay panatag. May kapanatagan ka. Kaya nga sabi ng Panginoon may sinabi siya na, ang kapayapaan binibigay ko sa inyo para maging panatag kayo. So, panatag ka lang. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Ngayon po, ang sabi ng Bible, mabuting gawa, nanggagaling po yan sa Diyos, binibigay sa tao, pero hindi ginagawa. Kaya ang sabi sa atin ng Bible, malinaw na noon pa man, ito yung layunin niya. So, ang CCT po,
ang totoo po niyan, kaya natin kinakasangkapan ang practical na mga bagay, halimbawa sa kaperahan, kasi diyan nag-uumpisa sa kaperahan at sa mga bagay na kailangan natin ang paggawa ng mabuti. Yun po ang totoo. Kaya nga sabi ng Bible, di ba may sinabi ang Bible sa atin na gamitin natin ang pera sa mabuti, sa kapakinabangan at para sa kapakinabangan ng iba. At kasi alam niyo po, sa totoo lang sa Bible, ang daming turo ng Diyos tungkol sa pera. Ang akala kasi nila ang Bible hindi nagtuturo ng negosyo. Maraming turo ang Bible sa negosyo. Napakarami po. At paano magpatubo ng pera, tinuturo ng Bible. Paano gawing mabuti ang mga kaperahan, tinuturo ng Bible yan. So, ibig sabihin mga kapatid, napakaganda po ng sinasabi ng Bible na paano ka gagawa ng mabuti. So, ang sabi, ito po ay dumadaloy kapag tayo po ay nagkaroon ng sinasabing karanasan na tayo ay na-born again. Yun mga kapatid, no? Pinanganak tayong muli. Ibig sabihin po, pinanganak tayo sa Espiritu. So, doon lamang ang tao makagagawa ng mabuti. No? So, kung tayo po ay hindi born again, halimbawa, lang tayo, may alam lang tayo sa Bible, pero diyan nagsisimula. Pero halimbawa, hindi pa tayo naboborn again. So, kailangan mga kapatid, lahat ng bagay na nasa Bible, maging ito ang maging kasangkapan ng Diyos para tayo ay maborn again. Yung kanyang salita. Kasi ang Bible po, ang tawag dito, salita ni God. Salita ng Diyos to. So, ang tao po, para maborn again, halimbawa, anong pangalan at Tibanji ni Andre. Ito si Andre. Si Andre. Si Andre pinanganak, anong taon, Ate Banji? Anong taon ka Andre pinanganak? 2011. 2011, tama. Kapanganakan ni Andre yon sa physical. Tama po ba? Pero si Andre, dapat siya uling ipanganak. Sabi kasi ng Bible, ang kapanganakan ni Andre sa physical, 2011. Pero sa espiritu, hindi natin alam yung petsa. Di ba? Kasi ang pwede lang magbigay sa atin ng bagong kapanganakan, ang Diyos lang. Kaya po ang sabi sa atin, ang layunin ng Diyos para maging mabuti ang tao, ipanganak tayong muli. Yun po yun. So, siguro may magsasabi na, pastor, di naman ako salbahe. Bakit kailangan kong ipanganak ng muli? Actually po, hindi naman kailangan maging salbahe ka. Ang totoo po nun, sabi ng Bible sa atin, sa ngayon, hindi ka pa salbahe kapag bago kang panganak, pagbibi ka pa. Pero habang lumalaki ka sa laman, nag-uumpisa ka ng maging matigas ang ulo, pasaway. Napansin nyo? Nature na kasalanan. Ibig sabihin kasi, sa laman, meron tayong depekto. Ito ang nagdudulot sa atin para mamili ng mga bagay na hindi tama. Nagiging tayong masama. Kaya sabi ng Diyos sa atin, kailangan tayong ipanganak uli. Ibig sabihin, hindi sa laman, kundi sa espiritu. Ibig sabihin po, dito, kapag pinanganak tayo sa espiritu, ang mangyayari po niyan, lahat ng bagay tuloy na nasa mundo, mag-iiba na. At kung hindi man mag-iba yan, at least tayo ay nag-iba. Kasi kapag nasa espiritu tayo, ang tao ay nakikinabang. Bigyan ko kayo ng example, halimbawa ganito. Pag nasa espiritu ang tao, halimbawa ganito, at iba di practical, wala tayong pera, nasa espiritu. Di ba sabi ng Panginoon ganito? Sabi niya, wala ba kayong makain? Wala kayong madamit? Sabi ng Panginoon, unahin yung kaharian ng Diyos at idadagdag sa inyo. Di ba napansin nyo? Sabi ng Panginoon, manampalataya kayo na pwede kayong bigyan ng Diyos. Anong tawag doon? Spiritual. So, ang gagawin ng tao, mananalangin, Panginoon, wala kami ganito, tulungan nyo kami. Maya-maya ang Diyos may kaparaan ng gagawin. So, may tanong tayo, yun ba ay gawa ng laman o gawa ng Espiritu? Gawa ng Espiritu yun, espiritual. Kaya po kung makikita nyo, mga kapatid, ang lahat ng blessing sa espiritual. Tama, Tibanji. Tama po. Lahat ng bagay na kasaganaan nanggagaling sa espiritual. Kaya lang po ang problema, tama Tibanji. Kaya lang ang problema, ang tao, ang tingin nila, magigilang silang masagana pag sila ay sakim, materyoso. Ayun ang problema. Tama po. So, ang nangyayari po, Dapat may concern sa kapwa. tama. Wala na nga siyang concern sa kapwa niya naghihirap, pinuhuslan niya pa. Tama. Kaya ang nangyayari po, Masaklap doon. imbis na mabuti ang mangyari, nagiging masama. Kaya ang sabi ng Bible sa atin, kailangan tayong muling likhain kay Jesus para ang mabuti ay mangyari. Sabi rin po sa... Di ba nasa Bible din yan, pakainin mo ang nagugutom, painumin mo ang nauuhaw. Tama po. Dapat ganun sila. Ang kaso, yung nagutom nga kaya nga naganap na makakain Gutom na nga, uhaw pa, hinusgaan mo pa. Oho. Anong klaseng tao ka naman? Ganon. Yun nga po. Kasi talaga, ang tao talaga kasi ay may kalikasan tayo na sakim, makasarili, ganyan. Kaya gusto talaga ng Panginoon, mabago yung puso Ganun natin. talaga siguro ang karamihan.
Opo. Kaya sabi ng God sa atin, kailangan kayo maipanganak na muli. Naging makasarili kasi ang tao. Oo. Kaya nagkakaroon ng Ano chaos. sa 100% ba? 50-50 lang ba? O Hindi lang po. 70%? Pero inuutos. Ano nga po halos yung kasamaan natin, mas talagang lamang na lamang. Nasa 99. Oo, 99 talaga. Kaya ang Panginoon, kaya sabi, maririnig mo lang yung tinig niya kapag panatag ka sa Kanya, yung sinasabing still small voice ng Panginoon na pakinggan natin yung Kanyang salita. Konti lang nakikinig sa salita niya. Kukunti lang po. Yun po. Kaya ngayon po, ang sabi sa atin, pagmamalasakit, napakahalaga po. Kasi yan ang ini-emphasize ng CCT. Yung po, pagmamalasakit, totoo po niyan, practical po yung sa lahat ng Kristiyano. Itinan mo ng pagmamalasakit ni Kristo ng Panginoon, di ba? Inalis niya ang kanyang kapangyarihan. Ayun, tulad po nun. Di ba yung ginawa ng Sa ating pagmamalasakit Panginoon? Inalis sa niya yung tao. kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao. So, hindi lang, yung turo kasi ng ibang sekta, tao lang siya. Hindi po. Siya ay Diyos, nagkatawang tao. So, ang salita. pagpapakita yun na nagmamalasakit siya sa atin. Di ba, ibig sabihin, pag talagang gusto mong tumulong, meron talagang may sakripisyo rin sa parte natin, no? Kasi bahagi yun Pero wag tayong magsabi na ay mawawalan ako. Hindi po totoo yun. Actually po, mas i-bless ka pa. Yan po ang totoo, mas blessing. Kasi The more na ikaw ay nagmamalasakit, the more na ikaw ay matulungin, the more mga kapatid ang blessing diyan. Yun ang totoo. Kasi ito yung palad Pag nakatikom lang, pag pratikang ganon, paano ka makaka-receive? Dapat yung hawak-hawak mo, dapat ibigay mo para maka-receive ka uli. Di ba? Kasi ganun ang tao. Tsaka yun ang disenyo ng Diyos para sa biyaya Dumarating ang pagpapala kapag ang tao ay bukas palad. Na magtumulong, Kasi, lalo na sa mga kapatiran, sa iba na walang-wala, Totoo, na-experience ko talaga ganun. yan. Kasi dapat naka-receive sa ibigay sa iba o receive na At naman. Bigay alam niyo ulit po, sa ganito iba, din di ba? yan. Bigay sa iba. Nagbibigay din siya ng karunungan kung sino yung Yeah. dapat tulungan. Kasi sa Bible, hindi Hindi naman lahat din ng tao natulungan ng Panginoon. Kasi alam niya, may iba nanluloko lang. May ganun. Kagaya Diba? mga nanlilimo sa kalsada, hindi naman lahat dyan di ba? Maraming May dyan iba dyan, yung ganyan, sindikato. Inaano lang po tayo, yung kunwari, walang-wala sila, nililim lang. Oo. Minsan ginagamit pa yung mga sanggol. Mm. Nagamit pa minsan yung mga sanggol. Kaya ang tinutulungan din natin sila sa ibang kaparaanan, hindi doon sa para manatili silang ganon, kundi ang ating malasakit sa kanila, alisin sila doon sa maling sistema. Kaya ang CCT, gusto natin talaga magmalasakit malasakit talaga yung natin, yung pinaka-core ng samahan ng kooperatiba. Kagaya ng Ganun mga po. rugby boys, hindi mo po pwedeng tulungan yan dahil ibibili lang ng rugby. Oo, ibibili lang yun ng bisyo. Kaya ang gagawin, imbis na bigyan mo sila, ipunin sila, ilagay sa isang lugar, Maging matalino. inorture sila. Yung iba dyan, nabibigay ako pag humingi, bibili lang ko ng tinapay, o yan, kainin mo, wala ka makain. Oo. Yan, kainin mo tinapay, hindi kita bibigyan ng pera, wala Tama. kang pera. Opo. Tinapay na lang, yan, bibigay ko, tinapay. Para sure ako na nakatulong ko sa kanya sa kagutuman niya. Tama. Kaya mga kapatid, kung ganyan lang ang isipan nating lahat ng mga tao, Kasi yun ang goal. Pera, hindi, wala akong pera, wala akong mabibigyan. Ang goal talaga ate kasi ng CCT, gusto, syempre, naranasan din naman ng mga CCT, ng mga namuno dito kung paano blessed din naman ang mga buhay nila. Syempre, nagtitiwala sa Panginoon. Marami din kasi maraming nasa kalye kasi natulungan, na blessed din naman ang mga buhay. Syempre, nadala sila sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang goal ng CCT talaga, makarinig din ang salita ng Diyos ang mga tao kasi nandun ang blessing Totoo lang po kaso wala mas pinahalagahan kasi ng mga tao ang pera lang imbes na salita ng Diyos. Pero sabi nga unahin natin ang salita ng Diyos, unahin natin ang makinig salita ng Diyos. yung mga ibang member, sana Andun ang blessing, makita nila andun ang blessing, yung salita ng susi Diyos. para pagpalain sila. Yun po. Sige po, mag-pray tayo mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat Ama sa biyaya. Nawa po ang biyaya niyo patuloy na dumaloy sa tahanang ito nila Ate Banji, kila Alexa, kila Andre at kila Bunsod. Bawat kapatid namin dito sa tahanang ito. Salamat Ama sa kagandahang loob niyo. Patuloy niyo rin pong samahan ang asawa ni Ate Banji sa kanyang hanap buhay, ang pamilyang ito at ang mga kapatid namin sa CCT, ang ate kuya na nawa po wag nilang kaliligtaan, wag nilang iwala sa kanilang puso ang kanilang commitment, ang kanilang nilagdaan sa CCT na
Hindi lamang sa pera kaya kami nandito, kundi dahil nais naming pagpalain ng higit pa. Pagpalain niyo po ang araw na to sa pangalan ni Jesus. Amen. May announcement nga po Give, pala. Yung napag-meetingan namin nung nakaraan, tatawag ng meeting, i-echo ko na po sa inyo na Yung sa insurance yung na sa yun. insurance. Oo. Kasi yung sa insurance natin na 100 per month is cover lang yung sarili mo, no? Hindi yun cover yung beneficiary mo, Mm. no? Actually, yung beneficiary wala talaga. Siya lang yung mag-claim. Mm. Yung dependent mo ang meron. Siya yung merong yung pinag-uusapan niya dun sa bago na tinatawag na blip. Yung blip naman ay wala na siyang tawag nito, wala na siyang yung panibagong membership fee Mm. na tinatawag, no? Kung medyo nahihirapan ka dun sa blip na tinatawag, pwede mo naman sabihin sa amin na sigurado ka lang. Pero ganito yung blip. Yung sa sigurado, yung 100 mo na 100 per month mo, ikaw lang yung covered doon. Mm. No, kung sino lang yung member, siya lang. In case na huwag naman sana na may mangyari, kasi doon nga yun kaya nga tayo nagbabayad para doon. No, kung ikaw ay 1 year pa lang, no, hindi pa naman full benefits yung makukuha mo ron. Yung pagka umabot ka na ng 3 years, no, wala nang contestability na tinatawag, makukuha mo na yung full benefits. No? Siguro, ang 3 years, ang hulog mo lang doon, kung di ako nagkakamali, 3.6, tama? Mm. Kasi ang per month niya is nasa 1 lang. Ay, per year niya, 1 lang. So, naka 3 years ka na, may 3.6 ka nang nahulog, makukuha mo na yung full benefits na tinatawag na 120,000 sa normal. Accidental. Oh, Hindi, normal lang yun. Plus 20,000 na burial. So, 120. As Kung accidental. naman, times ko lang. Paano yun? Pag umayaw na yung membro, pwede niya i-refund yan? Wala Ay, po. hindi po. No refund wala pong nare-refund na tawag Sa na- insurance, wala naman po kahit saan. Kasi biruin mo Kahit saan naman po yan, wala 3 years naman. kang nagbayad. Pero kung pag 3 years 3.6 ka na, lang. hindi ka na maghuhulog, hindi ganun. 3 years ka lang na nagbayad, 3.6 lang yung naibigay mo. Pero in case na may mangyari sa'yo, ang makukuha ng family mo, ang makakakuha nun na makakaklaim yung ginawa mo beneficiary, hindi yung Paano dependent. yun? Kung umayaw na yung member? Wala na rin po, putol na rin. Mawawala na rin ang Basta pag isa. nag-offset si member, putol na ang ugnayan sa CCT, wala na siyang insurance. Wala Ganito na po rin. yun, halimbawa, hindi ka rin na makapaghulog, pumalya ka ng 1 buwan, okay pa siya, kaya mo pa siyang habulin. Pumalya ka ng 1.5 buwan, okay pa siya. Pwede mo pa siyang habulin. Pero pag tumungtong na yung, di ba, 45, 1.5, no? Sabihin 45 lang kasi yung ibinigay, 45 days kang nagpalya doon, okay pa. Pero pag nag-46 na yun, kahit habulin mo pa, hindi mo na makukuha yung insurance mo. Wala. Kasi pumalya ka. Pero, pasok ka ron sa contestability na tinatawag na 1 year. Para ka nag 1 year ulit. So, hindi ganun kalaki yan yung makukuha mo kapag pumalya ka. Ngayon, kung gusto mo ulit i-continue, ibalik yon yung na yun, kasi under contestability ka, magpapasa ka na ngayon na ikaw ay good health, bago ka ngayon, nagbibigay ka na ngayon ng medical, na ikaw ay good health, bago mo ituloy. Kasi tapos kapag nagtutuloy ka na, under ka ng contestability, within 1 year na walang nangyari sa'yo, balik ka ulit dun sa 3 years kung naka 3 years ka na. Back to normal ulit. Sana lang walang mangyari within 1 year kung ikaw ay pumalya. Ganun po yun. Kung may nangyari sa'yo, sorry talaga, contestability ka. Kung magkano lang yung bigay sa'yo ni CCT, pinakamababa, 5,000, meron na kasi nabigyan ng meeting na. Yun lang, Pag miss ka na member, makukuha mo ganun yung naka 3 years ka na, full benefit ka na, pumalya ka, wala pa talaga tayo. Ngayon, ito yung blip na tinatawag. Ang blip naman, ang sigurado, tandaan natin, ang sigurado para sa'yo lang. Ang blip, 5 pesos lang po siya per week. Dinagdag. Ano yung naging benepisyo ng blip? Ang blip, hindi lang ikaw ang makikinabang, pati yung dependent. Ang beneficiary hindi makakakuha, tandaan natin, siya lang ang kiklaim. Ang dependent ang magkakaroon. Pero pwede mong gawing ang beneficiary mo ay dependent din. Sila lang variasyon, pwede rin po. Sa Bawa blip siya, yun. si Sa Pastor. blip. Sa blip yun. Si Pastor. Wala namang ibang kundi si Pastor lang. Siya yung pwedeng mag-claim. Siya rin yung beneficiary, siya rin yung dependent. Pwede siyang kumuha lahat. Ganun po yun. Dip.
Blip. So ang naging ano po natin, 105. ang magiging insurance na po natin, is 120 na. Kasi 5 pesos yung blip per week. So sa 4 weeks, sa isang buwan, 20 pesos siya. Pero consider na yung nakaraan. Naka-consider na yon nung nakaraan ng mga payments. Apo, ano na yan, mag-i-start ka na lang ulit. Pag bigay mo ng insurance ngayon, yun na yung start mo. Doon ka na mag-i-start. Hindi ka na magpapamember ulit ng panibagong membership. Yung wala, member ka na eh. Ika-continuous lang yung insurance mo nung nakaraan. Tuloy lang. Itutuloy lang. Mag-a-add ka lang ng 20 pesos. Apo, 20 pesos per month. Dun sa blip. Diba yun? Para naman yun. Pero ikaw, meron ka rin doon. Buwan-buwan. Oo, halimbawa, sabi mo, ikaw yung may nangyari sa'yo. Yung blip mo at saka yung sigurado mo, parehas mo makiklaim yun. Kasi, paano ko masisiguro na na-claim ng asawa ko yun, ipatay na ako, hindi ko na alam. Hindi, Ano po? hindi, ate, ganito po yun. may ano yan ate, inaano talaga yan. Pag member ka ginagawa kasi meron akong ano po, Record member yan? ako dati. Inano po talaga. Naka-record. Dahil ganito po yun. Hindi na po kailangan ng Nakarek- asawa nyo na maglakad. Pupuntahan pag na. nalaman, halimbawa, ay sa Ate Nadadedo. Banji, may nangyari ganito. Hindi na, na. di ba? Pupuntahan na kayo ng Automatic pupuntahan ng CCTV. Automatic po yun. Ganun po, hindi na po maglalakad ang Ay, asawa nyo. baliktad pala. Wala na po silang gagawin kung hindi mag-aantay na lang sila. Baka nga, kung halimbawa may nangyari sa'yo, hindi ka pa naliting Oo. na claim na nila. At saka mga ano po yan ate, hindi naman si Kuya Marlon, yung mga ano Yung mismo mga yun, head. yung mga head mismo ang pumupunta nagbibigay Ano, noon. mahirapan tayo. Kasi mayroon akong miyembro, Ate Pag may Manje, nadedo. Ate Manje, may miyembro kasi kami noon. May miyembro ako noon. Patay na tayo. Pag- Kasi kung naka-attend po kayo ng Sila. Sa Tandang Sora, Friday oo, ba? wala eh. Kung naka-attend po kayo ng Friday, nandun po yung mga member na mga naka-claim na. Magugulat kayo sa mga testimony nila, nagulat sila. Kaya lumaki yung fellowship nila kasi nalaman ng mga kapitbahay na legit yung insurance. Kaya naging 17 sila. Nung dalawang... Dati lang silang 3, naging biglang 17 sila nung Paano kung nalaman 2 taon na lang, limbawa, tapos nadedo? Yan, nadedo. Boy, yun. oh! Stability Ayun, pa rin yun. Hindi yun full benefit kasi 3 years talaga ang full benefits. Hindi rin pwedeng, sabi mo, bayaran ko na yung pang 3 years ko, hindi rin pwede. Dapat rin 3 years ako. Ang Hindi rin pwede. contestability, ano ang matatanggap? Ang contestability, pag under ka ng contestability, kung ilan lang yung range ng ano mo, may Ng ulo. computation yun. Halimbawa, 1 year ka pa lang. Kung Ilang may computation percent, yun. may 2 percentage years lang, talaga. may computation din yun.